Grabe. Hindi masyadong halata na martial law na tayo ngayon. No? Diktador na po itong administrasyon na to. Lahat po ng kumukontra o pumapanig po dito sa mga Duterte, iniisa-isa po nila. Grabe na po talaga. Kung gusto po nilang puwersahin ang isang tao, gagawin po nila yan para lang po mapabagsak ang mga Duterte. Kabastusan po ang ginagawa nitong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. sa ating Supreme Court. Lahat man ng pagtatakip na gawin nyo kay Martin Romualdez, kay Saldico at lahat ng mga contractors, lahat ng mga sangkot dyan po sa mga anomalyang ghost project at flood control na binabato nyo dito sa amin sa Davao City, alam na alam nila kung sino dapat ang iniimbestigahan. Huwag po ninyong ilihis ang totoong problema ng ating bansa. Marami pong mga kababayan ang nalubog sa baha at hanggang ngayon po'y humihingi ng tulong. Grabe na po talagang nangyayari sa ating bansa mga idol, no? Dati, si Tatay Duterte, illegal na dinala sa dahig. Dahil nga raw po, di umano, meron daw pong warrant, ito po si Tatay Duterte, na wala naman po talagang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Ngayon, mga idol, si Senator Bato de la Rosa na naman po ang may warrant na daw. Grabe. Hindi masyadong halata na martial law na tayo ngayon, no? Diktador na po itong administrasyon na to. Lahat po ng kumukontra o pumapanig po dito sa mga Duterte, iniisa-isa po nila. So, pakinggan po muna natin. Bibigyan ko po kayo ng idea kung ano pong nangyayari sa ating bansa. May warrant of arrest na umano mula sa International Criminal Court si Senador Bato de la Rosa ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Pero ang ICC may paglilinaw sa impormasyon na bineberipika rin ng Justice Department. Di umano, meron na pong warrant ang ICC. Sabi po ito ni Crispin Remulla, ang bagong ombudsman na hindi naman po dumaan sa maayos na proseso. Ito po ang nilinaw ng ICC, mga idol. The ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Ito ang anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang programa sa radyo. Siya nagsabi niyan, mga idol, ha? Meron na daw po. Galing po sa bibig niya. Grabe talaga to si Remulla. Gagawin lahat, no? Yan ba i-confirm na, Ombudsman? I think so. I would say so. Na I have it in good authority. Oo. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Tapos sinabi niya dyan, I think so. Hindi pa naman pala sigurado. Grabe na to nangyari sa ating bansa. Kasi nga po mga Lodi, si Senator Bato de la Rosa, siya po ang head o chief PNP nung time po nang namahala po si Tatay Duterte as presidente ng ating bansa. Dahil nga po sa war on drugs mga Los, nalilink po din ito si Senator Bato de la Rosa. Posible daw po na mapunta rin siya sa ICC. Grabe na talaga mga Lodi, nakakagigil na po talaga. Ito po Ombudsman Remulla nanindigang may arrest warrant na ang ICC laban kay Senator Bato. Ganto rin po yung ginawa nila nung hinuli po nila si Tatay Duterte ng illegal hinanapan po ng warrant of arrest ni Tatay Duterte. Yung mga nangdakip po sa kanya pero wala pong maipakita. Gantong-ganto rin po yung ginagawa ni Crispin Remulla, mga Lodi, kay Senator Bato de la Rosa kahit wala pa naman pong warrant of arrest na hindi naman talaga dapat natin kinikredit itong ICC sa ating bansa dahil umuusad po ang ating batas dito sa ating bansa. Kabastusan po ang ginagawa nitong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. sa ating Supreme Court. Wala na po tayong hustisya dito mga Lodi. Grabe na po talaga. Kung gusto po nilang puwersahin ang isang tao, gagawin po nila yan para lang po mapabagsak ang mga Duterte. Sabi niya dito, di umano, galing po ito sa Filipino Clip. Nasa telepono ko yung warrant pero hindi yan official copy. Dadaan yan sa proper channels para ma-implement yan. Ombudsman Boying Remulla, November 11. Ganyan din po yung ginawa nila nung in-interview po sila sa Senado. Sinabi po mga Lodi na meron daw pong warrant tapos nasa telepono daw po yung copy. Ginawa po nila kay Tatay Duterte. Kahit hindi naman po na-serve yung warrant of arrest o arrest warrant, ayun, sa pilitan pa rin pong dinala ni Torre dahil nga daw po utos daw po na meron daw pong warrant of arrest. Ganito na po ba talaga katindi ang kakapalan na mga mukha nitong mga opisyal ng gobyerno natin ngayon na kung sino po ang gusto nilang dalhin sa ICC, basta-basta na lang po nilang magagawa?
Wala na po talaga bang karapatan na litisin dito sa Pilipinas ang mga taong hinihinala po nila o inaakusahan po nila about po dun sa war on drugs? Ganun na po ba talaga kawalang kwenta ang justice system natin dito? O yung mga kalaban lang ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. ang pwedeng kasuhan sa panahong ito? Pero yung mga magnanakaw sa kaban ng ating bayan na klarong-klaro talaga kung sino-sino yon kasama po ang pinsan niya dito, wala pa rin pong kaso hanggang ngayon. Naging state witness pa nga sa ICI. Ano na to? Grabe naman tong nangyayari sa ating bansa. Ganito ba yung bagong Pilipinas? Sabi po dito mga idol, November 10. No confirmation yet De La Rosa warrant according to ICC. ICC na po mismo nagsabi. Ito po yung sabi ng GMA News mga lodi The International Criminal Court ICC cannot confirm reports that it has issued a warrant of arrest against Senator Ronald Bato de la Rosa. Tribunal spokesperson Dr. Fadi L. Abdallah said on Monday, quote, "No ICC can confirm such news," unquote, El Abdallah told reporters. ICC news can be found only on ICC official communication channel and press release where you could see that only one case to date has been opened against Mr. Duterte, he added. Read the full story. Ito po yung link mga lodi. Sino ba ang paniniwalaan, yung mismong nandun sa ICC o ito pong sinasabi ni Crispin Remulla na nasa telepono daw po niya? Panghaharas po mga idol ang ginagawa nitong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Kaya po sa pilitang inupo ito si Crispin Remulla bilang ombudsman na hindi naman po siya karapat-dapat na maging ombudsman. Hindi po siya qualified dyan sa pwestong yan pero pinaupo pa rin. Wala po naging botohan dito po sa paglilingkod ni Ombudsman Remulla. So eto pa mga lodi meron pong naghain ng motion for reconsideration versus paggamit ni Senator Bato de la Rosa bilang sanctuary. Ayon po dito mga lodi sa report po ng News 5. Kasi nga daw po, hindi daw po pwedeng galawin si Senator Bato de la Rosa dahil dyan po sa Senado. Naghain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema ang high school teacher na si Barry Tayam matapos ibasura ang inihain nitiyang petisyon upang huwag payagan si Senator Bato de la Rosa na gamitin ang Senado bilang sanctuary o safe haven. Sakaling arestoin ng International Criminal Court. Iginiit ni Tayam na hindi dapat payagan ng isang senador na gamitin ang Senado bilang asilo para iwasan ang pananagutan niyang responsibilidad sa harapan ng kanyang kaso. Sana sumunod lang si De La Rosa sa batas kung kailangan niya sumuko. Sumuko siya. Kung talagang matapang siya, harapin niya. Sabi ni Tayam. Yan po ay report ng News 5 via Camille Samonte. Grabe. Sumunod sa batas ang sinasabi dito. Pero anong nangyari? Mismong sa Supreme Court pa naghain ng motion for reconsideration, parang binastos nyo ang ating Supreme Court dito sa bansa. Grabe, papayag ba yung Supreme Court sa ginagawa po nito ng ating administrasyon? Na kumbaga ibabypass ang Supreme Court tapos yung ICC ang magdadala ng kanilang kaso? Hindi na po lilitisin ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po si Tatay Duterte at si Senator Bato de la Rosa dito sa ating bansa dahil nga po mas makapangyarihan ng ICC sa Supreme Court. Na hindi naman po tayo connected na dyan sa ICC, binalik lang po ngayon dito sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. na mismong sa bunganga po niya nang galing na hindi po tayo susunod sa ICC. Sobrang nakakalungkot, sobrang nakakagalit na itong mga ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Lalong-lalo na po itong panggigipit ni Ombudsman Remulla. Siyempre, sino nag-utos dito? Yung amo niya. Sino yung amo nito? Yung nag-upo sa kanya bilang ombudsman. Binaypas po nila ang botohan sa pagiging ombudsman na hindi kwalipikado pero naging ombudsman. Yun yung amo niya. Bahala na kayo sa buhay ninyo dyan. Basta ang alam namin, hindi kayo mananalo sa 2028. Lahat man ng pagtatakip na gawin nyo kay Martin Romualdez, kay Saldico at lahat ng mga contractors, lahat ng mga sangkot dyan po sa mga anomalyang ghost project at flood control na binabato nyo dito sa amin sa Davao City, alam na alam nila kung sino dapat ang iniimbestigahan. Huwag po ninyong ilihis ang totoong problema ng ating bansa. Marami pong mga kababayan ang nalubog sa baha at hanggang ngayon po humihingi ng tulong. Hanggang dito lang po muna mga idol.
abangan pa po natin ang mga susunod na gagawin nitong paggigipit ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. para lang po manatili sa pwesto. Stay safe mga lods and God bless you all. Duterte pa rin, number 1.